Sa bawat isa, ihanda po natin ang ating mga sarili. Sa ilang sandali po ay mag-uumpisa na po tayo sa ating short exhortation. Buksan po natin ang ating mga dalang Biblia sa Roma chapter 2, verses 12 to 16. Roma chapter 2, verses 12 to 16. Lahat po tayo, basahin po natin. Verse 12. Sapagkat ang lahat ng nagkasala ng walang kautusan ay mapapahamak din ng walang kautusan. At ang lahat ng nagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan hahatulan. Sapagkat hindi ang tagapakinig ng kautusan ang siyang ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang tumutupad sa kautusan ay aariing ganap. Sapagkat kung ang mga hentil na likas na walang kautusan ay gumagawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito, bagaman walang kautusan, ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Verse 15. Kanilang ipinakita na ang hinihiling ng kautusan ay nakasulat sa kanilang puso. Narito'y nagpatotoo rin ang kanilang budhi at ang kanilang mga pag-iisip ay nagbibintang o nagdadahilan sa isa't isa. So ito yung conscience na nag-a-accuse o nag-e-excuse sa atin. 16. Sa araw na hahatulan ng Diyos ang mga lihim ng mga tao ayon sa aking ebanghelyo sa pamamagitan ni Hesu Kristo. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating mabilis at maikling serye sa sulat ni Pablo sa Roma. Nasa part pa rin po tayo kung saan ipinapakita ni Apostol Pablo na ang lahat ng mga tao ay makasalanan sa harap ng Diyos at ang tanging pag-asa natin ay ang manampalataya kay Kristo para sa ating kaligtasan. Sa mga bersikulong ating binasa, verses 12 to 16, ipinapakita ni Apostol Pablo na patas ang paghahatol ng Diyos gamit ang mga kautusan. Patas ang paghahatol ng Diyos gamit ang mga kautusan. Merong dalawang klase ng tao na tinutukoy si Apostol Pablo sa mga bersikulong ating binasa. Una, sila ang mga tinatawag na Hudyo. Sa panahon natin ngayon, sila yung mga relihiyoso, palaging nasa church. Sila po ay naturuan patungkol sa mga kautusan ng Diyos. Narinig nila, napag-aralan nila, alam nila ang mga kautusan ng Diyos. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo, kung pag-aaralan natin base sa context, ang sabi niya, hindi yung mga nakakarinig ng kautusan ang naliligtas, kundi yung mga sumusunod, ang sabi niya. So iyon po ang context, sila ang kinakausap ni Apostol Pablo. Kaya naman ang paghatol ng Diyos ngayon, nakabase sa mga kautusan na naituro sa kanila. At sila po ay hindi sumunod sa mga kautusan ng Diyos. Walang nakakasunod sa kautusan ng Diyos. Pero merong pangalawang klase ng tao, ang mga hentil. Sa panahon po natin ngayon, sila yung mga taong hindi po relihiyoso. Sila yung mga taong hindi pumapasok sa church.
Sila yung mga taong hindi nakakarinig ng mga kautusan ng Diyos. So hindi sila naturuan patungkol sa mga kautusan ng Diyos, kaya hindi nila alam ang mga kautusan ng Diyos. So ngayon, ang sabi ni Apostol Pablo, sila po ay hahatulan base sa inner knowledge nila sa kautusan ng Diyos. Base sa inner knowledge nila sa kautusan ng Diyos. Sa verse 15, ang sabi ni Apostol Pablo, ang mga kautusan daw ay naisulat sa puso nating mga tao. Dinesign tayo ng Diyos bilang moral persons. So, by nature, by instinct, dahil naisulat ang mga kautusan sa ating mga puso, alam natin kung ano ang tama at kung ano ang mali. Hindi ba yan ang makikita natin kahit sa mga hentil, sa mga taong hindi relihiyoso, na dahil alam nila na ang pagpatay ay kasalanan, iniiwasan nilang pumatay. Wala naman nagturo sa kanila. Alam lang nila ito by instinct. Dahil lang pagnanakaw ay kasalanan, iniiwasan nilang magnakaw. Dahil alam nila na tama ang sumunod sa mga magulang, pinagsisikapan nilang sumunod sa mga magulang. Alam nila by instinct na ang marriage ay lifetime. Kaya nagsisikap sila na manatili sa kanilang marriage. So ito ang sinasabi ni Apostol Pablo na kahit sa mga hentil, hindi nila alam ang kautusan, pero meron kang makikita na sinusunod nila ang kautusan dahil by nature nakasulat ang kautusan sa ating mga puso. At meron ding isang binanggit si Apostol Pablo na gagamitin ng Panginoon sa Judgment Day, ang conscience. Ito yung sinasabi ni John Stott na kasanggan natin sa pagpapahayag ng mabuting balita. Ang conscience, alam niyo po ba, lahat tayong mga tao, nilagyan tayo ng Panginoon ng konsyensya. Ito yung nagsasabi sa atin na kapag meron tayong ginawang masama, mali ang ginawa mo. Kaya merong guilt. Kapag meron tayong ginawang mabuti, ito yung nagsasabi sa atin, tama yung ginawa mo, kaya merong joy. Ito yung conscience na nilagay ng Panginoon sa lahat ng tao base sa kanyang disenyo. So ganito ang mangyayari sa Judgment Day na sinasabi ni Apostol Pablo na patas ang paghahatol ng Panginoon sa mga Hudyo dahil alam nila ang mga kautusan ng Panginoon at ang mismong konsyensya nila sinasabi na hindi nila sinunod ang mga kautusan ng Diyos. Sa mga hentil na hindi nila alam ang mga kautusan ng Diyos, hindi na ituro. Pero by nature, nasulat sa kanilang mga puso at sinasabi ng kanilang konsyensya na hindi nila sinunod ang mga kautusan ng Diyos. Kaya ang tanging pag-asa ngayon, dahil ang lahat ng mga tao ay nasa ilalim ng hatol ng Diyos, ang tanging pag-asa ngayon ay ang ating Panginoong Yesus, na siyang sumunod ng perfect sa mga kautusan ng Diyos na hindi po natin kayang gawin, at siyang namatay sa krus bilang kahalili upang ang sino mang manampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang mabuting balita. At sa ating application, at ito rin ang ating pagpipray, una, sa ating evangelism. Kung makikita po natin sa Judgment Day, ang gagamitin ng Panginoon para ipakita ang ating pagkamakasalanan ay ang mga kautusan. At pati ang ating konsyensya na sasabihin sa atin, hindi nga natin sinunod ang mga kautusan. Kaya nga lahat tayo, hindi tayo makakaiwas sa paghatol ng Diyos. So ang sinasabi sa atin, sa ating evangelism, kailangan malalim po ang ating pangunawa sa mga kautusan ng Diyos. Tama, hindi ang kautusan ang nagliligtas. Pero ang kautusan ang nagtutulak sa tao para siya po ay manampalataya kay Kristo. Kapag naipaliwanag natin ng malinaw ang mga kautusan, kung papaanong nilalabag natin ang mga ito araw-araw at hindi natin nasusunod, ito po ang gagamitin ng konsyensya para i-convict ang mga tao na sila nga ay makasalanan. So habang pinipreach natin ang law, meron tayong kasangga sa isip ng mga tao na ating kinakausap, ang konsyensya nila. Kapag pinipreach natin ang law, sinisegundahan ng konsyensya nila, hindi mo nga nasunod ang mga kautusan ng Diyos.
Kaya merong conviction of sin. Merong guilt. Kaya ito ang magtutulak sa tao sa tulong ng Holy Spirit upang manampalataya kay Jesus para sa kanilang kaligtasan. So, ang panalangin natin ay i-equip tayo ng Panginoon patungkol sa mga kautusan na gamitin natin ng mga kautusan upang itulak ang mga tao palapit kay Kristo para sa kanilang kaligtasan. Pangalawa na pagpapray natin at application sa atin. Hindi ba sabi ni Apostol Pablo, ang mga kautusan daw ay naisulat sa puso natin. By nature, alam natin ang mga kautusan. Gusto ko lang ikumpara natin. Alam niyo po ba, ang gospel, hindi yan naisulat sa ating mga puso. Ang gospel po, foreign sa atin. Ano ang ibig sabihin? Saan natin matatagpuan ang gospel? Sa ating puso ba? Hindi. Matatagpuan natin ang gospel sa kasaysayan na ang ating Panginoong Yesus, nagkatawang tao, sinunod ng perfect ang mga kautusan, namatay sa krus bilang kahalili para sa kaligtasan ng sino mang mananampalataya sa Kanya. Ang ibig sabihin, kung ikukumpara natin ang gospel sa kautusan, ang kautusan, nakasulat yan sa ating puso. By instinct, alam natin yan. Magmula pagkabata, tinuturuan tayo ng ating mga magulang kung ano ang tama, kung ano ang mali. Sa eskwelahan, tinuturuan tayo ano ang tama at mali. Pero ang gospel, kung ikukumpara natin, foreign sa atin yan. Ang ibig sabihin, hindi po natin sinasabing hindi importante ang kautusan. Ang sinasabi natin, ang higit nating kailangang marinig araw-araw ay ang gospel, hindi ang kautusan. Nakikita po natin, kasi ang gospel foreign sa atin. Kung hindi natin naririnig araw-araw ang gospel, makakalimutan natin. Mabubuhay tayo bilang mga Pariseo na para pang maliligtas tayo sa pagsunod sa mga kautusan. Sa ating preaching every Sunday, ang binibigyan natin ng diin ay ang gospel. Ang gospel ang nagbibigay ng tamang motibo sa atin para sundin ang mga kautusan ng Diyos. Ang gospel ang nag-empower sa atin para masunod natin at paglingkuran ang Panginoon. Ang gospel ang nagsishape sa atin sa wangis ng ating Panginoong Yesus, hindi ang kautusan. Kaya naman sa ating prayer life, ang gospel ang pinagpipray natin, ang binibigyan natin ng emphasis, hindi ang kautusan. Dahil magmula pagkabata, binubugbog na tayo sa mga kautusan. Ang kailangan natin marinig palagi at i-remind ng ating sarili, ang pag-ibig ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Isang reminder sa atin na lagi nating i-remind ang ating sarili sa gospel. Pangatlo, patungkol sa ating conscience. Importante na malaman natin to, na meron tayong konsyensya. Merong tayong dalawang obligasyon patungkol sa ating conscience at inseparable. Hindi pwedeng maghiwalay ang dalawang ito. Una, hindi natin pwedeng i-violate ang ating conscience. Pangalawa, kailangan nating i-equip ang ating konsyensya. Una, hindi po safe na i-violate ang ating conscience. Ang konsyensya natin para yung sensor na sasakyan. Hindi ba yung mga sasakyan ngayon, kapag nagre-reverse ka, meron yung sensor. Kapag malapit ka ng babangga, sasabihin niya sa'yo, tik, tik, tik. Ang ibig sabihin, nagbibigay ng warning, mag-stop ka na. Kasi kung hindi ka mag-stop, mababangga ka. Ang konsyensya ganyan. Kapag meron tayong gustong gawin, meron tayong iniisip na gusto nating gawin, kapag mali yan, taliwas yan sa kautusan ng Panginoon na naisulat sa ating mga puso, sasabihin ng ating konsyensya sa atin, mali yan. Huwag mong gawin. Kaya mabigat sa ating puso. Kapag ganyan na kinoconvict tayo ng ating konsyensya, mali yan, huwag mong gawin, huwag mo nang gagawin. Huwag mong i-violate ang iyong konsyensya. Pangalawa, makikita po natin sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon araw-araw, sa pakikinig natin ng preaching ng mabuting balita, merong mga panahon na mabigat sa atin ang Word of God na ating naririnig. Bakit? Kasi yung konsyensya natin, kinoconvict tayo. Kinoconvict tayo na
hindi mo nasusunod ang kautusan ng Diyos. Kaya merong guilt, kaya merong burden sa ating mga puso. Anong gagawin natin kapag merong ganun? Hindi po safe na i-ignore. Ang dapat gawin, mag-repent. Mag-repent. Binibigyan ka na ng warning na merong kasalanan at kailangan kang mag-repent. Kapag palagian nating wina-violate ang ating konsyensya, ang ibig sabihin, sinasabi ng ating konsyensya, huwag mong gawin yan, pero ginagawa pa rin natin, at sinasabi ng ating konsyensya, meron tayong ginawang kasalanan, pero hindi pa rin tayo nagre-repent, alam niyo po ba, darating ang araw, ang ating sensor, hindi na yan gagana. Hindi na yan naandar. Kahit gagawa ka pa ng kasalanan, wala na magsasalita sa'yo na mali ang iyong ginagawa. So ano mangyayari? Magpapatuloy ka sa kasalanan. Kung sa sasakyan, ibabangga mo ang sasakyan kasi walang sensor. Yun ang mangyayari. Kaya hindi po safe na i-violate ang ating konsensya. Pangalawa, kailangan nating i-equip sa Word of God ang ating conscience. Alam niyo po ba, tama, meron tayong konsensya, pero dahil nahulog tayo sa kasalanan, kailangan niyang ma-equip, maturuan patungkol sa kalooban ng Panginoon. Dahil pwede rin na dahil hindi naturuan, mali yung sinasabi sa atin ng ating konsyensya. Halimbawa, patungkol sa usapin ng paglalasing. Maraming mga Kristiyano na nalulong sa bisyo ng paglalasing, very sensitive sila sa usaping ito, sa paglalasing. Na para sa kanila, kahit ang humawak lang ng bote ng alak, o uminom lang ng kaunting alak, para sa kanila ito ay kasalanan. At kung sasabihin mo sa kanila na ang kasalanan ay paglalasing, hindi naman ang pag-inom ng alak, alam niyo po ba, magagalit sila. Kasi sinasabi ng kanyang conscience na hindi po na-inform ng Word of God, ang kasalanan ay kapag uminom ka ng alak. Kapag inumpisahan mo, darating ka sa punto ng paglalasing. Kaya para sa kanya, sinasabi ng kanyang konsyensya, mali kahit ang pag-inom o pagtikim ng alak. So, tayo ngayon na mananampalataya, na nakakakita sa ganitong klaseng kapatid, anong gagawin natin? Ipipilit ba natin? Kapatid, sinasabi ng Biblia, ang kasalanan ay paglalasing, hindi ang pag-inom. Pwede kang uminom. Walang problema. Tingnan mo nga ako, umiinom nga ako ng alak in public. Mali po ang ganon. Ang tama po ay i-persuade ang kanyang konsyensya. Kasi ang problem ang kanyang konsyensya hindi equipped sa Word of God. Na kung pipilitin niya na gawin ang sinasabi nating tama kahit laban sa kanyang konsyensya, magkakasala siya. Ito yung sinasabi ng Bible na anuman ang ginagawa natin na laban sa ating pananampalataya ay kasalanan. So tayo ngayon na nakakaalam kung ano ang tama, ipe-persuade natin siya, tuturuan natin siya sa salita ng Panginoon. Ito ang sinasabi ng Word of God. Hanggang dumating sa point na siya mismo ma-convince, tama, ito nga ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Hanggang sa matanggap niya. So, ang point, ganito po. Hindi po safe. Kahit na sinasabi sa atin, ito ang sinasabi ng Word of God, pero hindi matanggap ng ating konsensya, hindi pa rin safe na i-violate natin ang ating konsensya. Ang ibig sabihin, nagre-require ng time para i-equip natin ang ating mind hanggang sa dumating sa puntong natatanggap na natin kung ano ang sinasabi ng Word of God. Ito po yung malinaw na mapapansin natin. Ang proseso ng Panginoon ay kapag meron tayong gustong gawin, ang konsensya natin sasabihin niya, tama, gawin mo yan. Mali, wag mong gagawin yan. Kapag sinabi ng ating konsensya, mali, wag natin gagawin. Ngayon, kung mali man ang ating konsensya, kailangan tayong mag-spend ng time para i-equip ang ating konsensya sa Word of God at hindi option ang i-violate natin ang ating konsensya. Kasi kapag nag-start mong i-violate yan, magpaulit-ulit yan, hindi na yung gagana at masisira tayo. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa Roma chapter 14, sa pinakahuling bersikulo, kapag meron tayong ginagawa na taliwas sa ating conviction, kasalanan. Kasalanan.
So, kailangan yung equipping natin. Applicable yan sa lahat. Equip natin ang ating sarili sa Word of God. Panghuli na ating prayer request na application sa atin, kailangan tayong magkaroon ng clean conscience. Clean conscience. Alam niyo po ba, ito ang pinaka-importanting blessing na pwedeng magkaroon tayo. Ang magkaroon tayo ng clean conscience. Ang ibig sabihin po ng clean conscience, kapag kinoconvict tayo ng ating konsyensya, mag-repent tayo agad. O wag na natin gawin yung kasalanan. At magsikap tayong sundin ang mga kautusan ng Diyos. Alam niyo po ba, nakikita po ito na isang importanteng protection natin. Laban kay Satan, laban sa ating laman, laban sa mga taong gustong manira sa atin, ang pagkakaroon natin ng malinis na konsyensya. Kung siraan tayo ni Satan, sabihin niya sa atin, meron kang ginawang mali. O siraan tayo ng ibang tao, sabihin nila na mali ang ating ginawa. Alam niyo po ba, kapag ang ating konsyensya malinis, dahil regular tayong nagre-repent, regular tayong sumusunod sa mga kautusan ng Diyos, alam niyo po ba, hindi man magiging burden sa atin. Ano man ang i-accuse sa atin. Dahil nga, meron tayong malinis na konsyensya na sinasabi sa atin, hindi mo ginawa yan. Wala kang ginawang mali. Pero sa kabilang banda, kapag hindi malinis ang ating konsyensya, kapag hindi tayo nagre-repent sa ating mga kasalanan, pinapabayaan natin ang sin sa ating puso, at kinoconvict tayo ng ating konsyensya pero ini-ignore natin, ang ibig sabihin, hindi malinis ang ating konsyensya. Alam niyo po ba, isang conviction lang ni Satan, agad-agad mabibigatan ka. Meron ka lang marinig na ibang tao na manira sa'yo, agad-agad masasaktan ka. Bakit? Kasi meron silang kasangga, yung konsyensya mo. Sinasabi ng konsyensya mo, tama sila. Meron kang ginagawang mali. Kaya mabigat, kaya merong guilt. Kasi hindi malinis ang iyong konsyensya. Pero kung malinis yan, ano man ang sabihin nila, hindi ka masasaktan. Kaya nga, protection sa atin ang pagkakaroon ng malinis na konsyensya. At ito rin ang magbibigay sa atin ng peace of mind. Rest sa ating kaluluwa. Yung bang araw-araw nabubuhay ka, ginagawa mo ang kalooban ng Panginoon, walang nagko-convict sa'yo. Hindi ka kino-convict ng iyong konsyensya. Walang sinasabi ang konsyensya mo na meron kang ginawang mali. Malinis kasi ang iyong konsyensya. Meron kang peace of mind. Walang guilt. Walang burden. Bakit? Kasi malinis ang iyong konsyensya. Meron kang rest ngayon. Meron kang kapayapaan. So, kung hindi mo maintindihan ang iyong sarili kung bakit wala kang rest, walang kapayapaan, balikan mo, pakinggan mo ang iyong konsyensya. Baka kinoconvict ka, ini-ignore mo lang. Hindi safe. Hindi safe. Pwede naman mag-repent. At bilang panghuli, kailangan nating i-equip ang ating conscience gamit ang Word of God. Ang regular na pag-aaral sa salita ng Panginoon. Nakasalalay sa ating daily devotion sa Word and prayer, ang ating kapayapaan, ang ating rest, ang quality ng ating buhay. Ganito tayo dinisenyo ng Panginoon. Tayo po ay mag-pray. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong mga salita na nag-i-equip po sa amin. Araw-araw, every time na tumitingin at pinag-aaralan namin ng iyong mga salita, mas lalo namin nakikita ang kadiliman at ignorance namin sa aming mga puso, Panginoon. Hindi po namin kaya, Panginoon. Tanging ang pag-asa namin ay ang iyong Holy Spirit na bigyan kami ng liwanag sa aming mga puso, Panginoon. At salamat
sa iyong patience, sa iyong mercy, Panginoon, ay nagpapatuloy ka na i-equip kami sa iyong mga salita sa kabila ng maraming pagkakataon, Panginoon, na tumatalikod kami sa iyo. Nagiging matigas kami, Panginoon, sa iyong harapan. Dinadalangin po namin, base sa iyong mga salita, Panginoon, tulungan mo po kaming ma-equip sa iyong mga kautusan, especially ang mga kapatid na nagtuturo ng mabuting balita. Na magkaroon kami ng malalim na pang-unawa sa iyong mga kautusan upang maipakita namin ng malinaw sa mga taong nakikinig sa amin, Panginoon, kung papaanong lahat kami ay hindi namin nasusunod ang iyong mga kautusan, upang maging malinaw din na ang tanging pag-asa namin ay ang aming Panginoong Yesus. At nagbibigay ng encouragement sa amin na meron kaming kasangga sa preaching ng iyong mga salita. Ang konsensya ng mga taong nakikinig, Panginoon, na sinasabi rin sa kanilang mga sarili na sila nga ay tunay na lumabag sa iyong mga kautusan. At ito ang gagamitin ng iyong Holy Spirit upang lumapit sila sa aming Panginoong Yesus para sa kanilang kaligtasan. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, sa reminder na ang pinaka-importanting kailangan namin, Panginoon, ay marinig namin araw-araw ang mabuting balita na sa iyong mercy, sa iyong pag-ibig, sa iyong biyaya, sa iyong sovereign wisdom, ang aming Panginoong Yesus, iniwan ng glory ng langit, in-embrace ang limitasyon ng pagiging tao, sinunod ng perpekto ang mga kautusan, at namatay sa krus bilang aming kahalili. At ang patunay na tinanggap mo ang kanyang pagbabayad kasalanan ay ang kanyang resurrection. At dahil sa buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ng aming Panginoong Yesus, inari mo kaming ganap. At kahit kailan, ang iyong pag-ibig ay hindi magbabago sa amin. Ito ang kailangan naming marinig, Panginoon, na magkaroon kami ng assurance araw-araw sa iyong pag-ibig. Magkaroon kami ng pang-unawa sa iyong mercy, sa iyong grace. Magkaroon kami ng pang-unawa sa iyong kaparaanan, Panginoon, upang ang iyong mga katangian na palagian naming naririnig at nakikita araw-araw ay maging katangian din namin, Panginoon, maging kamukha kami ng aming Panginoong Yesus. Turuan mo po kami na gawin namin ito araw-araw. At salamat sa conscience na ibinigay mo po sa amin, Panginoon, na ito ang ibinigay mo upang tulungan kami na umiwas sa kasalanan at i-empower kami, i-affirm kami sa pagsunod sa iyong mga kautusan. Tainted ng kasalanan kahit ang aming konsensya, Panginoon, tulungan mo po kami ma-equip ang aming konsyensya gamit ang iyong mga salita. At ma-realize namin, Panginoon, kung gaano ka-importante na dapat sundin namin ang aming konsyensya dahil ito ay para sa aming ikabubuti. At ma-realize din namin, Panginoon, ng value ng pagkakaroon ng malinis na konsyensya. Panginoon, ito ang higit naming kailangan, Panginoon, ang magkaroon kami ng peace of mind, ang magkaroon kami ng rest, ng joy, ng satisfaction sa iyong harapan, Panginoon. Dahil hindi kami kinoconvict ng aming conscience. Dahil sinusunod namin ang aming konsensya. Dahil sinusunod namin ang iyong mga kautusan at nagre-repent kami every time na kami nagkakasala. Panginoon, kaya naman sa harapan mo, Panginoon, na-enjoy namin ang kapayapaan
ang rest, ang satisfaction. At sino man ang mag-accuse sa amin, Panginoon, si Satan man, o ang ibang mga tao ang gustong manira sa amin, Panginoon, hindi kami affected. Hindi magiging burden sa amin ang kanilang sinasabi dahil malinis ang aming konsensya. Napaka-importante, Panginoon, na magkaroon kami ng malinis na konsensya. Ipakita mo sa amin ang value nito upang magsikap kami na palagi mag-repent araw-araw sa aming mga nagagawang kasalanan at magsikap na sundin ang iyong kalooban, Panginoon, bilang tugon namin sa kaligtasan na ipinagkaloob mo sa pamamagitan ng aming Panginoong Yesus. At dinadalangin po namin ang gawain ng aming pagsamba ngayong umaga sa aming pag-awit, sa aming paglapit sa iyo sa panalangin, sa pag-aaral namin ng iyong banal na salita, Panginoon. Maging gracious ka na ang iyong Holy Spirit ay kumilos upang ang aming mga salitang naririnig, Panginoon, ay maging totoo sa aming mga buhay. Nabibigatan kami, Panginoon, sa maraming kasalanan. Nahihirapan kami, Panginoon, dahil hindi man namin nakikita ang aming mga sarili. Madilim ang aming nakikita, Panginoon. Sa maraming pagsubok, sa maraming may hirap na sitwasyon na aming pinagdadaanan, Panginoon, ang higit naming kailangan ay ang liwanag na nagmumula sa iyong banal na Espiritu, na gawing malinaw at gawing totoo sa aming mga buhay ang iyong mga salita, upang kami na mahihina ay makaranas ng kapangyarihan. Kaming mga makasalanan, maranasan ng iyong biyaya. Kaming mga helpless, Panginoon, maranasan ang tagumpay, ang solusyon sa aming mga problema. Maging gracious ka na i-glorify mo po ang iyong pangalan sa iglesyang ito. At maranasan namin ang spiritual maturity, ang totoong spiritual maturity, Panginoon. At maging gracious ka din na kausapin mo ang mga kaluluwang nandito na wala pa sa aming Panginoong Yesus. Ikaw ang mangusap sa kanila, mag-convince sa kanila, at ipakita mo ang aming Panginoong Yesus na siya lamang ang kanilang kailangan at daan upang makalapit sila sa iyo, Ama, magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen.